Mga kapatid, napansin nyo ba na uso na ang pagsusuot ng isang hikaw ng kwintas o pulseras na may simbolo ng mga taong krus, na kahit na ang mga Kristiyano ay madalas na nagsusuot ng simbolong ito tulad ng mga artistang sikat na mang-aawit at iba pa. Yakapin ito na nagbubunga ng isang mahalagang tanong, na naiintindihan ba talaga nila ang kahulugan ng simbolong ito? Noong panahon ni Jesus, nang si Kristo mismo ang nagsabi na tayo kailangang pasanin ang ating krus, ang mga tao ay nakaramdam ng matinding takot at pagkabalisa. Ito ay dahil ang krus ay sumisimbolo ng isang sumpa. Sa oras na iyon na humahantong sa atin sa isa pang tanong, kung ito ba, kasalanan ba ang pagsusuot ng simbolo ng krus? Maaaring makaakit ng isang bagay na nakakapinsala o negatibong nakakaapekto sa amin. Kamakailan isang binata ang nagbahagi ng isang kwento sa simbahan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang matandang babae na pumunta sa isang tindahan ng alahas na naghahanap ng singsing na hindi niya nagustuhan ng alinman sa mga disenyo. Hanggang sa wakas ay tinanong niya siya, "O mayroon ka ba ng singsing na iyon na may maliit na lalaki na nakasabit sa isang krus?" Mga kapatid, natagpuan ko itong napaka-interesante at mapanimdim na mga tao ay talagang kulang sa pag-unawa sa kahulugan ng krus sa kanya. Ito ay isang maliit na tao lamang na nakasabit sa isang krus, na ito ay nagpapakita na kahit na ang ilang mga individual na may mabuting layunin ay walang ideya kung ano ang krus na kumakatawan. Napansin mo ba kung paano ginagamit ang krus sa iba't ibang paraan at ng iba't ibang tao sa maraming lugar? Halimbawa, nakakakita tayo ng mga krus sa mga sementeryo, mga ospital, mga tattoo, simbahan at mga alahas na krus. Kahit na lumilitaw sa mga horror movies at pumirma ng mga makabuluhang pangyayari sa kasaysayan, ngunit sa pagtatapos ng araw, kung ano ang tunay na kahulugan ng krus, naisip mo ba kung paano sa kabila ng pagiging pamilyar nito, maraming tao ang hindi nakakaalam ng tunay na kahalagahan o kahalagahan ng isang Kristiyano, at mas mahalaga ang paggamit ng mga simbolo na ito? Ang kasalanang matukoy kung nararapat bang isuot ng mga Kristiyano ang krus. Dapat nating maunawaan ang kasaysayan nito at kung ano ang tunay na kinakatawan nito, lalo na sa ating sariling buhay. Kaya naman sa video na ito ay ipapaliwanag namin ang tunay na kahulugan ng krus para sa ating mga naniniwala si Kristo, at kasalanan man na gamitin ang simbolong ito sa damit na alahas o tattoo. Noong sinaunang panahon, ang krus ay isa sa mga pangunahing simbolo ng kamatayan sa mga taong pinamamahalaan ng Imperyong Romano. Maraming mga tao ang ipinako sa krus bilang pinakahuling kaparusahan para sa kanilang mga krimen. At tulad ng alam natin na si Jesus ay hinatulan at pinatay sa ganitong paraan, bukod pa sa kasaysayan ay nagsasabi sa atin na ang tatlo sa mga alagad ni Kristo na sina Pedro, Andres at Bartolome, pinatay lahat sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Sa paglipas ng panahon, ginamit ang krus sa mga gawi na itinuturing na Kristiyano, ngunit iyon ay walang koneksyon sa mga turo ng Biblia. Halimbawa, ito ay naging simbolo ng mga krusada. Noong ika-11 siglo ay nakikita rin natin ang krus sa mga layag ng mga barkong Europeo sa panahon ng kanilang paghahanap ng mga bagong lupain upang kolonisahin ang mga kaganapang ito na madalas na humantong sa kamatayan, pagkawasak at digmaan. Nangangahulugan ba ito na ang tunay na diwa ng krus ni Jesus ay karahasan at pagkawasak, ganap, na hindi bagaman ang mga tao ay gumawa ng mga kalupitan sa pangalan ng Diyos, hindi nila tunay na kilala ang Panginoon. Mahalaga din na tandaan na ang mga nagsusuot ng krus ngayon ay hindi nagdadala ng simbolo ng pagbitay. Kapag iniisip natin si Jesus, marami lamang ang nakikita ang krus bilang isang instrumento ng kamatayan na ginamit upang patayin ang ating tagapagligtas, ngunit hindi iyon higit sa katotohanan na sinasabi ng Biblia na si Kristo ay pumunta sa krus na kusang loob.
ang mga kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya tulad ng sinabi niya sa Juan Kabanata 10, mahal ako ng Ama dahil ibinibigay ko lamang ang aking buhay. Upang kunin itong muli ay walang sino mang kumuha nito sa akin, ngunit ibinibigay ko ito sa aking sarili. May autoridad na ibigay ang autoridad na tanggapin muli itong utos na natanggap ko mula sa aking Ama. Isipin mo ito mga kapatid. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa kaligtasan o langit, ngunit ang Diyos ay pag-ibig, biyaya at awa. Ang ibig sabihin ng biyaya ay pagtanggap ng isang bagay na hindi mo karapat-dapat, kaya ang krus ay kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Doon niya hinatulan ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran at dapat na tayo ay magdusa sa krus upang tayo ay makasama ng kaligtasan. Ang mga nakapaligid sa atin ay mahalagang tandaan na ang krus ni Kristo ay tumutupad sa mga propesiya sa Biblia. Ang mga propesiya na ito ay inihayag ng mga propeta sa lumang tipan. Lalo na ang pangako ng Diyos sa halamanan ng Eden na balang araw ay madudurog ang ulo ng serpiente at isang manunubos ay darating upang talunin ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang perpektong sakripisyo na si Jesus, isang dahilan kung bakit maaaring ipagbawal ng Biblia ang paggamit ng krus kung ang isang tao ay magtitiwala sa ibang mga salita sa halip na magtiwala sa Diyos. Gayon din dapat tayong maging maingat tungkol sa paggamit ng mga krusipiho. Sa unang Pedro Kabanata 3 sinasabi nito na ang iyong kagandahan ay hindi dapat magmula sa panlabas, gaya ng masalimuot na ayos ng buhok at pagsusuot ng gintong alahas o magagandang damit. Sa halip ay dapat nasa iyong panloob na sarili ang walang kupas na kagandahan ng banayad at tahimik na espiritu na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Hindi ipinagbabawal ng turong ito ang paggamit ng mga aksesorya sa halip, ay binibigyang diin nito na dapat tayong kilalanin sa kabutihan sa loob natin na mahalaga sa mata ng Diyos. Ang pananalita lamang ng relihiyosong mga alahas o hindi isinasaalang-alang ng maraming tao bilang isang relihiyosong alahas o hindi isinasaalang-alang ng mga tao. Ang pagnanais na kumatawan kay Kristo, hindi ito dapat mangyari na nagsasabing may mga eksepsyon dahil maraming Kristiyano ang nagsusuot ng krus upang ipakita ang kanilang pagmamahal kay Kristo at alalahanin kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ngunit, isang mahalagang punto ay ang ilang mga tao ay gumagamit ng krus kasama ang imahe ni Jesus na ipinako sa krus. Hindi ito dapat mangyari sa dalawang dahilan muna. Ipinagbawal ng Diyos ang paggawa ng anumang uri ng imahe o pagkakahawig sa Exodo Kabanata 20. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng isang imahe sa anyo ng anumang bagay sa langit, sa itaas o sa lupa sa ibaba o sa tubig sa ibaba. Pangalawa, ang imahe ni Kristo sa krus ay maaaring magpahiwatig na ang kanyang kamatayan ay ang wakas na hindi totoo. Alam nating lahat na si Jesus ay nabuhay sa ikatlong araw na iniiwan ang krus. Kung walang laman sa konklusyon mga kapatid, sa iyong mga damit tulad ng isang alahas na nakasuot ng isang alahas, dahil hindi ito nakakasama sa iyong pananampalataya o relasyon sa Diyos. Ang tunay na mahalaga ay ang ating puso ay nagmamalasakit ang Diyos sa kung ano ang nasa loob natin at nais na sundin natin ang kanyang salita na ialay ang ating buhay kay Kristo at mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya ang pagsusuot ng krus ay walang kabuluhan kung hindi natin ipapakita sa ating buhay ang pagbabago na tanggap natin mula sa Diyos at kung hindi natin ibahagi ang pag-ibig ni Jesus sa iba. Kung gusto mo ang mensaheng ito, inaanyayahan kita mag-subscribe sa aking channel. Araw-araw nais kong tulungan kang lumago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, naway pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa susunod na video.